Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 5:01 ayon sa Philippine Standard Time. Punuin po natin ng biyaya ang araw ng linggo. Pagkatapos magsimba, mag-volunteer po tayo sa relief operations para sa mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Tandaan po natin, be a blessing to other people. Pero bago po natin gawin ang mga yan, halina't alamin po muna natin ang lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung Weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Linggo, November 24, 2013. At siguro mabuting simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng ating weekly weather recap. Lunes, November 18, nagsimula nga pong uling miral ang weather system na tail end of a cold front. Ang cold front nga po yung boundary na naghihiwalay sa dalawang air masses. Ang malamig na hangin ay umaangat habang lumulubog naman po sa ilalim ang mas mainit na hangin. Ito pong weather system na umiral hanggang sa Huwebes, pero noong Biyernes nga po, November 22, binigla po tayo ng balita ng pagkakabuo ng isang low pressure area o LPA sa may Sulusi. Pero hindi rin naman nagtagal at nalusaw din po ito. Kaya nga lamang may panibago na namang LPA na nabuo sa may Surigao. Pero ang good news, kahapon nga po ng tanghali ay nalusaw na rin ang LPA na ating binabantayan. At ngayon mga kababayan, malagang malaman, no? Ano nga kaya nga asahan natin lagay ng panahon? Kasi medyo maulan ang ating nararanasang weather magsimula po yan kahapon. Magpapatuloy po ba ang maulang panahon? Yan nga po ang ating aalamin sa tulong ni Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga din. Alright, Mr. Galang, good news nga po dahil kahapon ay nag-dissipate din po agad yung low pressure area o LPA na ating binabantayan sa Surigao. Pero kung titignan po natin ang ating MTSAT imagery, balot pa rin po ng kaulapan ang ating bansa. Posible po bang meron pang mabuong LPA sa mga kaulapang ito? Sa akin po, mababa na ang tsansa na mabuo ang isang LPA dito sa mga kaulapan na nakikita natin sa satellite imagery. Ito po ay dumadaan na frontal system o yung tail end ng cold front at nag-merge po dito sa easterlies o hangin galing sa silangan. Alright mga kababayan, ayon nga po kay Mr. Galang, mababa naman po umano yung tsansa na meron pang mabuo na LPA dyan nga po sa mga kaulapan na yan. Dahil ang mga ito ay ang pagsasanib po ng mga kaulapang dala ng frontal system at ganoon din po yan ng easterly. So asahan po natin na magiging maulan pero ganoon pa man ay wala na pong inaasang mabubuo na sama ng panahon. At kaugnay po niyan Mr. Galang, no, para po dagdag kaalaman sa ating lahat, paano nga po ba ulit nabubuo ang isang low pressure area? Ang isang low pressure area po, maraming factor para mabuo yan. Tulad ng boundary po nitong mga air masses, isang epekto po yan na nabubuo itong mga low pressure na to. Ang pangalawa po, itong mga nagsasanib na hangin, isang cause din po yan kung bakit nabubuo itong mga low pressure. At ito po mga nagsasalubong na hangin, itong tinatawag na convergence, ito yung galing sa, yung pong familiar sa atin ng intertropical convergence zone. Usually, yung po mga areas na yan, series of low pressure area po yan. Isa po sa mga pinanggagalingan ng low pressure yan. Alright mga kabayan, yan po, no? Dagdag kaalaman ngayon sa atin ngayong umaga. I'm sure nabusog po kayo sa konting trivia na yan. At Mr. Galang, patuloy pa rin po nagdadala ng mga pag-alo ng hanging amihan sa ating mga karagatan. At kaugnay po niyan, may nakataas pa ba tayong gale warning sa ngayon? At anong mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? Patuloy pa rin po nakataas ang gale warning dito po sa northern seaboard ng Northern Luzon, kasama na po ang eastern seaboard ng Northern Luzon. Ito po yung mga baybayin ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Island, kasama po andito sa baybayin ng Cagayan. Pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat. Hanggat maaari po, iwasan po muna ang pumalaot dito sa mga nabanggit na baybayin. Alright, Mr. Galang, puntahan naman po natin ito, no, kasi mainit po itong pinag-uusapan ngayon. Bagaman nakalis na nga po ng bansa si Bagyong Yolanda,
usap-usapan pa rin po yung storm surge na idinulot nito. Kaugnay niyan, maaari po bang pakipaliwanag kung ano nga po ba ang storm surge, paano ito nabubuo, at anong pinsala ang idinudulot nito? Ang storm surge po, ito po yung biglaang pagtaas ng level ng tubig dito sa ating mga baybayin. Dulot po yun ng pagbaba ng atmospheric pressure at dulot pa rin po yan ng lakas ng hangin ng papalapit na bagyo. Ang mga maapektuhan po natin, itong mga baybayin natin, yung mga coastal areas na barangay, at umaabot din po yan dito sa mga inland, mga ilang kilometro. Depende po sa lakas ng bagyo at dito sa babaw ng coastline o mga baybayin natin. Mas mababaw po yung baybayin, mas malakas ang bagyo, mas mataas po ang surge na idudulot ng isang bagyo. Alright, Mr. Galang, kaugnay pa rin po ng storm surge na pinag-uusapan natin. Is it the first time na nakaranas po tayo ng ganito? O nakaranas na rin po ba tayo ng storm surge sa mga nagdaang taon? Kailan at saan po ito naranasan? Usually, ito pong nangyari sa atin sa may Tacloban, Leyte. Halos pangatlong beses na po ito nangyari sa atin. Unang-una po noong 1897, October 1897. Pangalawa po noong 1912 at pangatlo po ngayong 2013. Same area po, itong Tacloban area pa rin ang mga naapektuhan. Alright. Sir, Mr. Galang, bakit po kaya ganun? Bakit kaya yung Tacloban area po yung usually na nakararanas ng ganyang mga storm surge? Usually po kasi nasa sentro yan ng ating Pilipinas, kaya yan po ang madalas daanan ng ating bagyo. Alright, Mr. Galang, magiging maulan pa rin po ba ang ating weather ngayong Sunday at anong aasahan po nating lagay ng panahon ayon sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Ito po mga probinsya ng Aurora, Quezon, makakaranas po yan ng katamtaman hanggang sa kuminsan malakas na pag-ulan at maaari po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito naman pong Cagayan Valley, yung Bicol Region, Eastern Visayas, mahina po hanggang sa katamtamang pag-ulan naman ang pwedeng maranasan. Itong natitirang bahagi ng Luzon kasama na po Metro Manila, maulap po na may mga mahinang pag-ulan. At ito pong Eastern, Central Visayas, Western Visayas at ang buong Mindanao, mga pulupulong pag-ulan at pagkulog, pagkidlat po ang mararanasan ngayong maghapon na ito. Alright, Mr. Galang, maraming salamat po sa mga impormasyong inyo ibinahagi. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na especially lalabas ngayong araw ng linggo. Paalala po dito sa mga kababayan natin na lalabas ngayong araw ng linggo, mas maganda po magdala na ng mga panangga sa ulan. Alright, maraming salamat po Mr. Galang at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster June Galang na siyang nagatid sa atin ng update hinggil sa asang lagay ng panahon. Alright, silipin po natin ngayon anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 6:02 a.m., lulubog naman si Haring Araw sa ganap na 5:24 p.m. Ang ating moonrise 10:03 p.m., ang ating moonset 10:52 a.m. May illumination po yan na 76% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na November 26. Ang last quarter moon ay ang lunar phase kung saan kalahating parte lamang ng buwan ang naiilawan and it rises around midnight and sets around noon. Para naman po sa tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide po 12:57 a.m. itaas po yan na 0.90 meter, habang low tide natin 9:23 a.m. itaas po yan na negative 0.07 meter. Marami po tayong dapat alamin sa pagbabalik ng Panahon TV kung kaya't wag po kayong aalis.